Hello, ang iyong kaamag ay gagala muna. Andito tayo ngayon sa MOA at susubukan nating sumakay sa sumisikat na boat ride from MOA Seaside to Soler. Samahan nyo ako mga kaamag sa ating adventure na naman. So mga kaamag, tayo na ay papunta sa speedboat. Ang bayad pala dito ay 200 sa 30 minutes na paglilibot o pagsakay sa speedboat. So andito tayo ngayon sa platform at bago ho tayo sumakay ay siguraduhin natin na dala-dala natin yung ticket and mahanap tayo ng nararapat na upuan para sa atin. So, inaulit ko mga kaamag, ang bayad sa per person ay 200 pesos. Ang bilihan po ng ticket ay makikita po doon sa parte ng mga nyug na yan. So, wala naman pong pila. Nung ako ay sumakay, wala pong masyadong pila. Kasi po, dalawa yung bangka na bumibiyahe. So, every 30 minutes may darating po na isang speedboat. Ayan pala mga kaamag, meron din tayong tip box kung gusto nyo pong magbigay para sa crew. So ganito naman po paghapon, makikita nyo yung baywalk or yung seaside. Napakarami pong tao niyan sa gilid. Inaabangan yung sunset. Maganda kasi yung sunset dito pagdating ng 6:30, 6:20 I think. So dito makikita mo yung visible sa shore. And ayun po yung pupuntahan natin, yung mga buildings doon sa malayo. So lalapit ang bangka po ito. Lalapit po itong bangka doon, pero hindi tayo pwedeng bumaba doon sa part ng Soler, hanggang sa shore lang po tayo. So pwedeng magpictorial. O guys, tinatawag na tayo ng crew and it's time to come aboard. Samahan nyo po ako dito sa ating paglalakbay papunta sa part na yon, sa Soler area.
So mga kaamag, andito na tayo sa ating destinasyon, ang Okada. So hindi po tayo pwede na bumaba doon, hanggang shore lang po tayo. And pwede na dito tayo magpa-picture. Itong speedboat po ay hihinto, at pagka stable na po yung paghinto niya, ay pwede na po magpa-picture sa harap po, no? So mga kaamag, mas maganda po kapag gabi, kasi itong area po na yan, lalo na yung dome, yan po ay may ilaw sa gabi, no? Kaya lang gusto ko lang ipakita na sa araw po kung gaano siya kaganda sa araw at saka kagabi. So siguro sa panibagong vlog natin ipapakita ko naman kung paano or gaano siya kaganda pagdating naman po sa gabi, itong part ng Okada. So ngayon po naka-stable na yung nakahinto na, stable na. So photo, kanya-kanya po tayong kanya-kanya pong papicture. So habang nakahinto naman po yung speedboat, tayo naman po ay pumunta sa likod, ano, para ipakita ko naman yung kuha natin doon sa likod, no? Kung mapapansin nyo, yung mga part na, yung mga barko na yun po, yun yung mga dredger. Yan po yung nagtatambak po ng Manila Bay. Sila po yung mga dredgers, ano po. At syempre, dinikitan po natin yung skipper ng speedboat. So after po ng pictorial doon po sa Okada side, ano po, so tayo naman po ay pabalik na ulit ng seaside doon sa Pantalan, kung saan po tayo sumakay po kanina, ano po. So as usual, papakita ko po sa inyo yung mga barko po na yun. Sa left side, yun po yung mga dredger. At ito naman pong parte rito na maraming building, ay yan po yung part ng Rojas Boulevard, Manila area, ano po. So samahan nyo ulit ako dito sa ating pagbalik doon sa part ng MOA Seaside. So ayun mga kaamag, nagpakita ulit yung tatlong letra, yung letter TIP. So huwag po kalimutan mag-tip pag lumabo. So mga kaamag, yung far left, yun po yung pier. At dito naman, ito yung part ng dinidredge, ano po. Ayan, yung mga barko na yan po, yun yung mga dredgers. So yan po yung tinatambakan po ngayon. Ni-reclaim dito sa part ng Manila Bay.
So ito naman pong parte 9 ay parte po ng Manila, yung Malate area, at saka yung pong dulo doon ay yun po yung sa harap po ng Dolomite Beach, kung saan sikat rin po na pasyalan ng mga kababayan natin tuwing weekends po. Mga kaamag, napakagandang experience po ito, yung pagsakay po ng speedboat from MOA Seaside to Okada. Solid po yung 200 pesos na binayad natin doon sa 30 minutes na paglalakbay, na makikita mo yung kagandahan ng seaside po ng MOA, no? Yung mga barko, makikita mo doon sa horizon, makikita mo sila nakapark, at yung aliwalas ng paningin, then yung sariwang hangin po na lalalanghap po natin, ay yung 200 po ay hindi po kayang bayaran yung experience nating ito po. So napakasayang isipin po na ito po ay dating tubig po yan, kinatayuan ng MOA, Soler, at saka ng part ng Okada. So ito po ay tinambakan dati noong panahon ni Presidente Ramos, at ngayon ay na-transform na ito into industrial or commercial area. So napakagandang experience po, ulitin ko, napakagandang experience yung naranasan natin sa pagsakay ng speedboat from seaside ng MOA to Okada. So naulit ko po, napakasayang experience po. So tayo po ay malapit ng dumaong. So sa mga sumusubaybay po sa aking YouTube channel, maraming salamat po. Nawa ay nagustuhan nyo itong aking video sa pagtour ko po sa inyo at yung experience ko from seaside ng MOA to Okada. 200 po pesos na ibinayad ko ay sulit na sulit po. Kaya hinikay ko po kayo na pumasyal dito sa seaside and subukan po yung boat ride from seaside MOA to Okada. So tayo po ay malapit na at nagpe-prepare na po yung ating crew. Maraming salamat po pala sa mga mababait na crew. At syempre, ulit ko, kung kayo po ay sumakay dito at pagbabay po ninyo, wag nyo pong kalimutan ang magbigay doon sa box na may letrang TIP. So, mag-tip po tayo. Thank you so much. Maraming salamat po mga kaamag. God bless po sa inyong lahat.